Saan pa na yun? Arinig po natin ang As We Gather. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing when our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amang Diyos na makapangyarihan sila. Panginoon, patuloy po namin kayong pinupuri, Panginoon. Patuloy po namin kayong inalas, Panginoon. Panginoon, sa katulong ng Panginoon, kayo rin mga sa aming mga gawain, Panginoon. Dalang po, Lord, ng iba-ibang ingat, Lord, sa aming mga gawain, Lord, na wala papunta pa lang dito, Lord. Lord, pangalaman po kayo sa aming gawain ito, Lord. Ito na ang dalang, Lord, sa pangalan natin ni Jesus. Amen.
sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, I Thank you, Jesus. Lord, salamat sa Lord tayo. Sama sa amin, Lord, sa Lord. Lord, kami na nanalan, Lord, ang mga kapatid, Lord, na may mga karamdaman, Lord. Kaya, Lord, na mag-isip sa kanya ng mga kaginawa, Panginoon. Kaya sa sa Panginoon. Kaya, Lord, ang manuna, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Lord, sa aming nasa Jesus. Ito, mga kapatid, kaya tayo po. Meron tayong mga announcement sa Ayamen San Isidro. Meron tayong Sunday service sa ganap na alas 2 ng hapon. Sa ating nating na midweek service and prayer meeting sa February 6. Ang iyong speaker ay si Sister Mary Joy Toquero. Ang ating worship leader ay si Brother John Kurtz. Ang ating pang testimony ay si Sister Cristita Basa. Ang ating pang-asar ay si Brother Boy Adriano. Sa dating pang na linggo, ito po, February na. Ang ating pang speaker ay si Pastor Manny Castro. Ang ating worship leader ay si Brother John Kurtz. Ang ating tithes and offering and encouragement ay si Sister Judith Borbon. Ang ating pang-asar ay si Sister Susan Losada. At ating pang flower sponsor ay ang Acosta family. Kaya mo tayong prayer gathering sa madaling araw. Ito sa February 22 sa ganap na alas 5 ng umaga. Ngayon po sa ating pang testimony po ang ating mga malamipan si Sister Mary Joy Toquero. Ang inyong joy. And salamat po sa Panginoon. Sa gabing ito, ang aking pong testimony ay na mahaba. Okay lang. Mga 30 minutes yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi
Nung unang makapasok ako sa trabaho na to, ang pasok lang po namin ay 3 araw. So, MWF. Sahod ay probinsya dahil ang unang ipinahawak sa akin ay Montalban. So, magkano lang. Nagulat ako kasi yun ang posisyon tapos ang rate din. Tinanggap ko. Bakit ko siya tinanggap? Kasi excited ako magkaroon ng trabaho na walang pasok ng linggo. So, tontuwa na ako noon. Chinaga ko yun. Tapos si Art on yung pagpasok. Dumating sa punto, syempre, magbibigay tayo ng kaloob sa ating Panginoon. Kasi sukli yun eh. So, ang nagiging sahod ko lang ay napakababa. Siguro, dahil provincial siya noong pre-pandemic, kunyari, 1,000 na lang yung pera ko. 1,000 na lang yung pagkakasya namin. Kasi sa Lord to eh. So, may mga tithes ako na 500 lang, na 700 lang, na 800 lang. Pero hiyang-hiya ako sa Panginoon kasi yun lang yung naibibigay ko. Pero dahil tiwala ako sa Panginoon, na Lord kasi para sa'yo to, ibabalik ko lang to sa'yo. Kasi sa'yo naman lahat. Tapos, hanggang sa ayan, naging 5 days a week, 6 days a week, pinahawak sa akin yung Marikina, naging minimum na yung rate ko. Nagtuloy-tuloy yung pagbibigay sa Panginoon hanggang sa naging 1,000 na yung tithes ko, pataas, gumagano yung nagiging sahod kasi holiday ko lang pasok, special holiday. So, gano'n, kung ano yung meron, nagpapasalamat din ako sa asawa ko kasi, Papa, ito na lang yung pera. Pero kailangan mag-tithes tayo eh, kasi sa Lord to eh. Hindi siya hindi siya yung, ito na lang yung pera, wag na. Ito na lang ibigay mo, 50. Hindi naman siya ganun. So, hinahayaan niya ako kasi nakikita niya naman na all throughout, nababudget yung pera, napagkakasya. So, ganun, may mga record tithes po ako dyan kung marireview yung 500 lang. Kasi, 1,000 na lang yung pera namin pagkakasya ng 1 linggo, ibibigay ko yun sa Lord. So, ganun ko, at saka, isi-share ko na rin yung kay Mr. Paul Armisin, one na naging speaker natin sa Bulacan. Kasi minsan nagtanong siya, meron kasi siyang YouTube na Salmo Music, maganda, mga composition niya. Nag-share siya sa kanyang pag-ministry, ang dami niyang ginagawa. Sa sobrang dami niyang ginagawa, napatanong siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Lord, lahat na ginawa ko, ano naman yung para sa akin? So, ganun, i-relate ko lang. Nakakapagod, Lord eh, pagod na pagod ako, pero asa na yung para sa akin? So, nangusap sa kanya yung Lord sa isang verse. Medyo hindi ko na mapamilyar yung exact verse, pero ito yung sabi sa kanya ng Panginoon, anak, sa akin lahat yan eh. Yung kabuhayan mo, yung naging buhay mo, simulat umpisa pa, anak, sa akin lahat yan. So, nagising si Mr. Paul Armisin doon. Kung nakikinig kayo ng Salmo Music, mapapakinggan niyo itong testimony niya na to na, oo nga no, lahat naman yan galing sa Lord. Ano pa yung hinihiling mo hinihiling mo sa Lord na pagod ka ngayon, ano pa bang hindi na ibigay ng Lord sa atin? So, wag po tayong matatakot na eto na lang yung pera natin, subukan natin ibigay yan sa Lord kasi lahat naman yan ay para sa ating Panginoon. Yan, salamat po sa Panginoon sa gabi nito. Sige po. Ang ating pang God's message po ay dadali ni Sister Costita Barsa. Salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa. So, ngitian po natin yung katabi natin. Good evening po. Welcome po sa ating midweek service ngayon po gabi. So, kamusta po? Malapit na po matapos ang January. Ang bilis. Second month na po ng buwan sa susunod po. And, kapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po niya paggabay sa aming pong buong pamilya. So, sige po, ngayon pong gabi ang verse po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay mababasa po natin dito sa Roma 8:1 hanggang 17. Sige po, tayo po tayong lahat. Mababasa po sa Roma 8:1 hanggang
Sige po, basahin ko po dito. Sa Tagalog po, sabi po, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinubo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sa verse 9 po, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Tayo po'y yumako at manalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapalinis Lord ng aming pong mga puso at isipan, Panginoon. Gawin mo po kaming handa sa pakikinig po ng iyong mga salita, Panginoon. Maunawaan po namin yung mensahe ngayon pong gabi at ipaunawa mo Lord kung paano po namin ito may isasaluwalan sa aming pong buhay. Ikaw po yung makita, ikaw po yung aming pong marinig at maranasan ng iyong pagkilos sa gabi pong ito. Maraming pong salamat Lord, ikaw lang po ang manitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. So ito pong nabasa natin sa Roma 8:1 hanggang 17. Tinutukoy dito yung biyaya ng Diyos at kung paano natin ito ipapamuhay. Makapangyarihan yung sinasabi dito sa verse na to na hindi na tayo dapat nabubuhay sa laman. So ito yung kasali sa message ni Pastor nung Sunday, and nung tayo ay nag-groupings, parang ito yung ang nag-impact sa akin or isa sa mga lesson na nag-strike sa akin na talagang merong nagtatalo sa buhay natin, no? Yung flesh and the spirit. So Sunday yun yung nag-strike sa akin. And then Monday, during sa devotion, ito, sakto yung binigay ng verse ng Panginoon, Roma 8:1 hanggang 17. Sabi ko, Lord, talagang dito nag-struggle lahat Sa ano ba talaga yung stand natin as a Christian, na bubuhay pa rin pa ba sa laman or sa spirit. So tinutukoy po dito yung mahalagang
aspect ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Meron ditong mga katotohanan na makikita natin and hahati-hatiin po natin yung verse. Ano yung pinupukusan ng bawat talata na yun. So unahin po natin dito sa Roma 8, 1-4. Tinutukoy dito sa Roma 8, 1-4 yung kalayaan kay Kristo. And the title po ng ating message ay Life in the Spirit. So pamumuhay sa Espiritu or pamumuhay ayon sa Espiritu. Life in the Spirit. Una po dito, yung pupukusan muna natin ay Roma 8, 1-4. Ano ba yung tinutukoy dito sa verse nito? Sabi po, kalayaan kay Kristo. Kaya nga, wala nang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay kay Kristo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So dahil sa ating kasalanan, dapat sana tayo yung hahatulan, pero ang Panginoong Diyos ang pinarusahan. Dahil sa pamamagitan po noon, namatay si Jesus Christ para sa atin. At tinubos tayo mula sa kasalanan. So ano yung kahulugan nito sa buhay natin? Bakit sinasabi na malaya na tayo dahil kay Kristo? Dito po tinutukoy na, number 1, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Minsan nade-deceive pa rin tayo na gumawa ng ganito. Parang inaano na ang kaaway sa atin na, ganito ka dati. Ganito, ganyan ka dati. Hindi yan mahirap iwanan. Pero the moment na tinanggap natin si Jesus, ang sabi doon, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo dapat mamuhay sa takot at pagkakasala dahil tinubos na tayo ni Kristo. And number 2, mayroon tayong bagong kalayaan kay Kristo. Hindi na tayo dapat magpatuloy na mabuhay pa sa kasalanan, kundi sa kabanalan. Because our God is a holy God. And number 3 po, si Kristo ang tumupad ng hinihingi ng kautusan. Na dapat tayo yung magsasuffer doon, haharap doon sa parusa na yun, pero hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya binigay si Jesus para sa atin at ginawa ito para sa bawat isa sa atin. So yun po, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo ay malaya na dahil kay Jesus Christ. And pangalawa po, pamumuhay ayon sa Espiritu. Dito naman, tumutukoy dun sa Roma 8:5-11, yung mga verses na yon na pinupukusan niya yung pamumuhay ayon sa Espiritu. Sabi po dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa laman ay nag-iisip ukol sa mga bagay ng laman, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay iniisip ang ukol sa mga bagay na Espiritu. So tinutukoy dito ni Apostol Pablo nung sinusulat niya to na may dalawa talagang naglalaban sa buhay natin, mga Christians. Kasi nung tayo nasa mundo pa, flesh lang naman talaga yun eh. Walang nagtatalo sa buhay niya eh. Pero pag Christian ka, meron kang mga thinking, ano ba talaga yung naghahari sa buhay ko. Meron daw pong dalawa na makikita sa buhay ng nagtatalo, naglalabanan sa buhay ng tao. Tingnan po natin yung larawan, no? Parang naglalaro siya ng tug of war, naghihilahan. Sinong mananalo? Flesh ba o spirit? Flesh o spirit? Yung flesh po, yung buhay ayon sa laman, buhay na makasalanan, makasarili at hiwalay sa Diyos. And yung spirit naman, buhay na nakatuon sa kalooban ng Diyos. May kapayapaan at buhay na walang hanggan. So yun nga po sabi ko, laging nagtatalo yan sa atin, flesh versus spirit. Ano-ano ba yung mga sitwasyon sa buhay natin na naglalaban yung pagitan ng hilig ng laman at spirito sa ating buhay? So tignan po natin yung mga halimbawa dito na maaari siguro nararanasan natin. Ano ba yung sa buhay natin, kung flesh ba o spirit? Una, pagpapatawad versus paghihigante. Siyempre yung flesh dyan, yung sa paghihigante. Sa spirit dyan, yung sa pagpapatawad. Kapag flesh ang sinusunod natin, gusto nating
maghigante. Kapag nasaktan tayo, automatic, natural bilang tao, gusto natin gumante or magtanim ng sama ng loob dun sa tao. Naghahangad agad tayo sa kanya ng masama. May masamang mangyari sa kanya. Yan yung inuudyok ng laman ng ating flesh. Pero sa spirit, ang tinuturo nito, pinaparamdam nito, tinuturo ni Jesus na magpatawad. Sinabi pa nga din doon, hindi lang magpatawad, ipanalangin ang ating mga kaaway. Hindi lang din ipanalangin, mahalin. Nandun pa yung sinabi, mahalin. May mga nararanasan tayo na, Lord, ang hirap naman itong pagpapatawad versus paghihigante. Pero yun nga, mamimili ka dyan sa dalawa. Alin ba yung susundin mo? Ano yung i-feed mo dyan sa sarili mo? Pagpapatawad ba o paghihigante? Next na naglalaban, flesh versus spirit is katapatan versus pandaraya. Yan, malapit na naman yung eleksyon. Yan, dito ma-test ang mga tumatakbong politiko na nagsasabi na minsan pastor sila or members ng mga religious group. Dito lalabas yung talagang katapatan versus pandaraya dun sa sarili na yung flesh versus spirit. Alin dyan yung kanilang paghahariin sa buhay nila. And sa simpleng mga sitwasyon, halimbawa sa estudyante, sa exam, alin dyan yung pipiliin niya, katapatan ba versus pandaraya? Sa trabaho, sa time, ng mga nag-handle ng, sa cashier yan, katapatan versus pandaraya. Ano yung pipiliin niya sa sarili niya bilang isang Kristiyano? Talagang nagtatalo yan lagi sa buhay ng isang tao. And next, pagtitimpi versus yan, pagsuko sa tukso or pag yung hahayaan mo na ma-fall ka sa temptation. Siyempre yung gusto dyan ng laman is madala siya ng emosyon niya at yung pita ng laman, lalo sa tukso ng kahalayan, galit at ano pa mang mga bagay. Pero dito sa spirit, ano yung tinuturo ng spirit? Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay sa kabanalan at magkaroon ng pagbibigil sa sarili. Halimbawa may mga talagang nagpupush sa'yo na ilabas kung ano man yung mga negative. Yung parang inaano ka, ang tawag dito, yung imbis na gusto mong magtimpi sa sarili mo, talagang inuudyohan kang magalit. Pero dahil tayo ay may pagkakilala sa Panginoon, alin dyan, it's always our choice, alin dyan ang ating paghahariin sa buhay natin. And number 4, pagiging mapagbigay versus makasarili. So yung laman, hilig ng laman dito, syempre yung pagiging makasarili. Gusto niya nakafocus sa sarili niya, sa kanya lahat. Madalas gusto nating ipunin ng pera para lang sa sarili at hindi magbigay sa mga nangangailangan. So lahat, everything na tinatanggap mo sa'yo lang. Pero pag inuudyokan ka ng spirit, kumikilos ng Holy Spirit sa'yo, tinuturuan ka nito na magbigay. Halimbawa yung sa sinabi ni Ate Jane kanina. Siyempre, di ba, nagbabudget sila, may 2 anak, tas yung kinikita. Alin doon yung pipiliin niya? Yung flesh ba na, ito na lang, yung pera? O yung spirit, Holy Spirit na nagtuturo sa kanya na ibigay lahat sa Panginoon dahil galing naman ang lahat kay Lord. Alin dyan? Tayo po'y nakakaalam ano yung madalas nating pinipili, kung flesh ba o yung spirit. Next, pagsunod sa Diyos versus pagsunod sa mundo. Ang tinuturo ng flesh dito, hilig ng laman, ay mas gusto natin ang kagustuhan ng mundo tulad ng kasikatan, kayamanan o kasiyahan. Pero pagdating naman sa spirit, ano yung tinuturo ng spirito? Sabi po dito, tinuturuan tayo ng Diyos na unahin ang kanyang kaharian. Yan. Imbis na magdasal o magbasa ng Biblia, mas gusto mong gumugol ng oras sa social media o ibang bagay na hindi nakakatulong sa iyong spiritual na buhay. Alam natin mas kailangan nating lumapit sa Panginoon, pero hinahatak naman tayo ng ating flesh palayo
sa Kanya. Example dito, no, yung devotion and prayer. Flesh and spirit din yun yung nagtatalo doon. Kung babangon ka ba para magsulat, para magbasa, or magsiselfone ka na lang throughout ng maghapon. Simpleng bagay lang yun, pero di natin nalalaman yung flesh doon, unti-unti na palang nananalo kung ano yung finifeed natin sa sarili natin. And mga simpleng bagay din, halimbawa sa mga music na pinapakinggan. Ano yung finifeed ng isang worship leader sa sarili niya? Yung mga songs ba na unholy, yung nakikinig pa rin siya ng mga ganon, or yung mga spirit-filled na mga songs. And sa mga kabataan naman, flesh versus spirit, yung simpleng pag-follow sa mga content creator. Akala nila, dahil sikat si ganito, yun yung fina-follow nila. Pero naglalagay na pala ng maraming bagay patungkol sa kanyang, sa flesh, sa hilig ng laman. Hindi na pala binuboost yung patungkol sa spirit. Yun, mga simpleng bagay, hindi natin namamalayan na kinukuha na pala, na-fall na tayo dun sa flesh. So sa pang-araw-araw nating buhay, ano ba yung madalas magtagumpay dito sa buhay natin? Kayo po ang nakakaalam. Yung flesh ba o yung spirit? Ang hamon sa atin po ay piliin ang spirito at hayaang ang Diyos ang mamuno sa ating buhay upang mapaglabanan natin ang tukso ng laman. So paano natin ito magagawa na piliing magtagumpay yung spirit sa buhay natin? Number 1 po, iwasan ang pamumuhay ayon sa laman. Mayroong mas verse na sinabi, hindi lang iwasan, talikdan. Talagang as in, pagtalikod, yung never going back, talagang iwanan na siya. Ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. Pero ang buhay sa spirito ay nagdadala ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Yan, iwasan ang pamumuhay ayon sa laman. So meron isang palabas, ang tawag po dito ay fireproof. Mag-asawa siya. Yung lalaki, ang kanyang scene sa buhay niya ay last. Pag may lumalabas na siyang pag nagko-computer, may mga nagpa-pop up sa gilid, mga sexy na babae. Kahit hindi yun yung sinesearch mo, lalabas yun. Yung parang, tas may magsasabi, wanna see? So, onting click mo lang, nahulog ka na saan? Sa flesh o sa spirit? Sa flesh. May lumalabas na ganun sa niya, sa computer niya. Isang click niya lang doon, mahulog na siya sa flesh. Pero nakakilala siya kay Jesus. Yung computer niya, hindi lang niya dinelete yung yung lumabas na notifications. Ang ginawa niya, hinagis na yung computer niya. Hinagis na yung computer niya kasi yung computer yung nagdadala sa kanya sa sa kasalanan, yung technology. So hindi lang talaga niya iniwasan, hindi lang niya shutdown, hindi lang siya nag-log out. Ang kanyang ginawa ay tinapon niya, sinira niya, pinukpok niya. So sa fireproof po yun, maganda po yung pelikula na yan. And number 2, maging sensitibo sa paggabay ng Espiritu Santo. So tayo po, Christian, I believe meron po tayo mga na-discern kung ito bang bagay na to is flesh ba to or spirit. Yun nga po nila din sinasabi ni Pastor sa trabaho. Magbibigay talaga yan sa atin ng yung pag-unlad sa buhay. Pero spirit pa rin ba yung nafe-feed natin doon kapag sobra-sobra na yung oras na ating inilalaan? Kailangan nating sanayin ang ating puso at isipan na makinig sa tinig ng Diyos. And number 3, pinaka-importante sa lahat, para manalo yung spirit sa buhay natin ay manatilig sa salita ng Diyos. Ang isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu ay puspos ng salita ng Diyos. Yun. Ano ang mas pinapahalagahan mo araw-araw? Ano yung pinapahalagahan natin? Mga bagay ng laman o mga bagay ng Espiritu? So itong verse po na binabasa natin, dapat nga po wala nang choices, wala ka na dapat dito choices, spirit na agad. Kasi dito sa number 3,
pinopokus naman niya sa Roma 8:12-17 na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ating pagiging anak ng Diyos. Yun nga po yung verse na to, tinutukoy na dapat nga wala ka ng hindi na dapat nagtatalo yan sa atin kasi flesh or spirit dahil anak na tayo ng Diyos. Our God is spirit, so dapat we live in spirit. Pero hindi tayo ginawa ng Lord na robot. Binigyan pa rin tayo ng Lord ng choices. Siyempre gusto niya, pumili tayo out of our love sa Kanya. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So ano ba yung kahulugan ng tayo pag sinabing tayo ay anak ng Diyos? Number 1, hindi na tayo alipin ng takot. Yan, sa halip tinanggap natin ang Espiritu ng pagiging anak ng Diyos, kaya't maaari natin siyang tawagin na Diyos ko or Abba Father, Diyos ko. Parang sa isang baby, no, kapag nandiyan na yung father niya or yung mother niya, wala na yung takot sa kanya kasi nandun na siya sa safe place niya, sa isang magbibigay ng comfort sa kanya, kaya di na siya dapat maging alipin ng takot. And number 2 po, dahil tayo mga anak ng Diyos, tinuring na mga anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana tayo ng Kanyang kaharian. Dahil tayo mga anak ng Diyos, may bahagi na tayo sa Kanyang kaluwalhatian. So katulad din ng mga anak dito sa lupa, pag tayo may mga anak, kung ano man yung meron tayo, gusto natin, mayroon din sila. Ganon din ang nais ng Diyos sa atin. May bahagi tayo sa Kanyang kaluwalhatian. At dahil may bahagi tayo sa Kanyang kaluwalhatian, sa number 3, inaasahan na dapat tayo mamuhay bilang Kanyang mga tunay na mga anak. Ang pagiging anak ng Diyos ay may kasamang responsibilidad na mamuhay ng matuwid at ayon sa Kanyang kalooban. So, sa ating araw-araw na buhay, pinapakita ba natin na tayo isang tunay na anak ng Diyos? Dito po sa verse na ating inaaral, pinapaalala sa atin ng Lord na may bagong buhay na tayo kay Kristo, pinalaya na tayo sa kasalanan, inaasahan na mamuhay na tayo sa Espiritu at ginawa na ng Diyos na tayo Kanyang mga anak. So paano natin isasabuhay yung mga katotohanan na ito? Una, mamuhay sa kalayaan kay Kristo. Huwag nang bumalik sa kasalanan. Iwanan ng mga makamundong bagay at sundin ang Espiritu ng Diyos. Ipamuhay ang pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So tayo po yung nakakaalam sa ating mga sarili na, Lord, ano ba yung laging nasusunod sa buhay ko? Flesh or spirit ba? Yung pag-attend natin ngayong gabi, ano yung feed natin? Ano yung sinunod natin? Yung will ng Spirit ng Lord. And sa araw-araw na nasa-challenge tayo, alin yung pipiliin natin dito. Yun lang naman, let's go back doon sa Kanyang word. Magbabad sa Kanyang mga salita. Kasi once na simpleng bagay lang yung pinapasok natin sa heart natin, maaari na niyang sa flesh, maaari na niyang i-dominate lahat sa buhay natin. Sa isang simpleng to open doors sa gawa ng kaaway. May lang din po ako na halimbawa yung mga open doors ni Satan sa buhay natin. Yun nga, yung meron ka pa rin kagalit, hindi ka nagpapatawad, yun yung mga inaanan ni Satan nung nagpapatuloy ka sa ministry pero deep inside meron ka palang meron ka palang mga bitterness sa puso mo. Mga simpleng bagay na yan, maaaring manalo na yung flesh sa buhay natin. So ngayon pong gabi, tayo po ay lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hilingin po natin sa Lord na gabayan tayo na laging yung Spirit ng Diyos
Diyos yung maghari po sa ating mga buhay. Lord, maraming pong salamat sa message, Lord, na amin pong napakinggan. Lord, kayo po'y nakakakilala sa bawat isa sa amin, nakakaalam po ng aming mga puso. Ano ba talaga yung madalas na nananalo, nagtatagumpay sa aming mga buhay. Pero Lord, huwag mo pong hayaan na ma-deceive kami ng kaaway, Lord, dahil sabi mo kami po ay inyo pong anak na hindi na dapat namumuhay or bumabalik sa dating naming mga kasalanan na ginagawa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na laging yung Holy Spirit, yung sundin namin sa amin pong mga buhay. Huwag po kaming madaya ng kaaway sa mga trabaho, Panginoon, sa mga ino-offer ng mundo na akala namin ay mapapabuti kami. Lord, lagi po namin na yung decisions ay mag-ask po kami sa iyo ng wisdom, ng guidance, ano yung dapat piliin. At yung choices na to, Panginoon, tulungan mo po kami na ito yung makapagbigay ng glory sa iyo at makapagbigay, Panginoon, ng pasasalamat sa iyo. Maraming pong salamat, Lord, at patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Kung nakikita mo na ang nasusunod ay ang aming pong flesh, ang aming pong alaman, Panginoon, patawarin mo po kami. And simula, Lord, sa araw pong ito, lagi mo pong ipaalala sa amin na yung spirit-filled na buhay, Panginoon, yung amin pong maranasan sa araw-araw. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po namin binibigay ang lahat, Panginoon, ng mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyong mensahe. Ngayon po, ang ating po ay kahit sinoffer po ay dadali ni Sister Patricia Cortez. Magamit ikaw sa paglilingkod sa inyong simbahan sa pangalan ni Jesus. Amin namin.
salita. Salamat, Panginoon, na nagpapaalala po sa amin ang iyong mga salita ay totoo. At Lord, nagpapasalamat kami dahil binigyan niyo po kami ng kalayaan para pumili kasi hindi po ninyo kami pinupwersa kung ano po yung dapat namin piliin sa aming buhay kahit na nga po kami ay nakakilala na sa iyo, Ama. At ito nga po yung spirito at flesh. Ano nga ba talaga ang nasusunod sa aming puso, sa aming buhay? And Lord, nagiging buhay ang iyong mga salita kapag ito naman ay aming ginagawa sa aming pong buhay. At tama po ang iyong mga salita, Ama, na kung kami magiging tapat o kami ba ay mandaraya sa inyo. Kasi wala naman talaga, Lord, nalilihim sa inyo eh. Sa lahat ng aming ginagawa, ang gusto niyo po ay maging totoo po kami sa paglilingkod, sa lahat ng aspeto o sa lahat ng ginagawa po namin, Panginoon, para sa inyo. Sapagkat yun po ang gusto po ninyo. We cannot mock you, Lord. Hindi po kami pwedeng mandaya sa inyo sapagkat alam niyo po kung ano ang nasa isip at ang nasa puso po namin, Ama. Lord, sa gabi pong ito, nagpapalinis po kami. At tama po ang iyong mga salita ngayong gabi, Ama. Pero Lord, magiging buhay nga po ang iyong mga salita kung ito ay may application sa aming pong buhay. Sa lahat, Panginoon, even our treasures, Lord, kung ito ba ay kaya pa rin namin ibigay sa iyo? Kaya ba namin i-offer sa iyo? And even our time, O God, ang aming lakas, kaya pa rin ba namin? In spite na busy po kami sa mga iba't ibang aspeto po sa aming pong buhay. Lahat po yan, Ama. Wala pong malilingit sa inyo. Lahat po yan, alam po ninyo sa aming pong mga buhay. Lord, we ask for your help. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po ninyo kami tutulungan. Kung hindi niyo po kami gagabayan. At kung hindi niyo po lagi kami papaalalahanan na kami po ay laging maging totoo at maging tapat sa lahat po ng gagawin namin paglilingkod po sa inyo, Ama. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Give